Hi future engineers, palagi ba kayong stressed, pagod at tinatamad, pero gusto niyong pumasa at mag-top sa college and board exam? Subscribe and watch all my videos and I promise na magiging the best kayo sa engineering in short period of time. Nahihirapan ka bang tanda ng formulas, units at relationships sa ideal gas like Boyle's Law, Charles Law at Jelusac Law? Alam mo ba isang formula lang ay mamememorize mo na lahat? Sa video na ito ituturo sa iyo ang fastest way para mamemorize mo lahat easily. Combined gas law, dito galing si Boyle's Law, Charles Law and Jelusac Law. Ang formula nitong combined gas law is PB over T equals C. P per absolute pressure, B per volume, T per absolute temperature, and itong C, constant, okay? So, itong isang formula na to, ito yung gagamitin natin para ma-derive lahat ng formula under ideal gas. Sa Boyle's Law, sinasabi that temperature is constant or hindi nagbabago. So, ibig sabihin pala, ito ay isothermal process. Now, balik tayo dito sa isang formula. So, sinasabi sa Boyle's Law, temperature is constant, so matitira dito PB, okay? So, yung PB na, equivalent sa C. So, magiging ganito. Diyan papasok yung formulas, okay? Kung yung pressure and volume is hindi nagbabago, ibig sabihin, at section 1, yung pressure and volume is equivalent sa section 2, pressure and volume, okay? Then, pupunta tayo sa relationship of variables, okay? So, ano ba to? Inaaral natin to para alam natin kung kailan tataas or bababa yung variables like volume or pressure, okay? So, from PB equals C, i-isolate natin si volume, magiging equivalent to C over P, okay? Now, para matanggal natin yung constant na C, itong equal sign gagawin nating proportionality symbol, okay? So, yung C magiging 1, then equivalent na to sa volume is inversely proportional to pressure. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, pag tumaas si volume, bababa si pressure. Or, pag bumaba yung volume, tataas yung value ng pressure. So, punta tayo sa example and diagram. Sa example, meron tayong pressure metering device connected din sa ating cylinder and piston. Sa diagram, ang ginamit dyan, PB diagram. Okay? We have point 1, which represents initial state. So, nandito yung P1, B1. Point 2, ito yung final state. So, nandito yung P2, B2. Okay? So, analyze natin yung point 1. Sa point 1, sabi dito, maliit yung volume mo, while yung pressure mo mataas. Okay? So, tama yung relationship kanina sa Boyle's Law. Sinasabi doon, volume is inversely proportional to pressure. Okay? Pag bumaba si volume, tataas si pressure. So, tignan natin yan sa example. Okay? Ito yung initial state. Okay? So, dito tumulak yung piston kaya lumit si volume. Now, itong gas mo, mako-compress. Okay? So, tataas yung pressure. Bakit? Kasi nga, ito lang yung exit point niya dito sa pressure metering device. Okay? So, ito, sinasabi dito, lower volume and higher pressure. Okay? So, balik tayo dito sa point 2 or final state. Okay? So, dito naman mataas si volume while yung pressure mo mababa. So, tama pa rin tong pressure is inversely proportional to volume. Okay? So, tingnan natin dito sa example. So, dito umurong na yung piston mo. Okay? So, tumaas na si volume, tapos yung pressure mo bumaba na. Okay? For Charles' Law, sabi dito is pressure is constant. Okay? Ibig sabihin, ito ay isobaric process. Okay, so balik ulit tayo sa formula. Kung yung pressure is constant, so tatanggalin mo siya, matitira B over T. Okay, so equivalent na yan dito sa constant. Now, punta ulit tayo sa formulas. Okay, so B1 over T1 is equivalent to B2 over T2. Diba? Kasi nga, constant, di nagbabago, parehas lang yan. Now, pwede rin nating pagsamahin yung volume and temperature. Okay, so magkakaroon ng B2 over B1 is equivalent to T2 over T1. Okay, then, relationship. So, from B over T equals C, isolate natin yung temperature. So, magiging T equivalent to B over C. Okay? So, same process. Para matanggal si constant, gagawin natin proportionality to. So, magiging temperature is directly proportional. Okay? Pag directly proportional, ibig sabihin niyan, pag tumaas si temperature, tataas si volume. Pag bumaba si temperature, bababa din si volume. So, punta tayo sa example and diagram. Sa example, meron ulit tayong piston and cylinder. While sa diagram, ang ginamit natin dito, BT diagram or volume temperature diagram. Point 1, it is the initial state. So, nandito yung T1, B1. Pag point 2, ito yung final state. Nandito naman yung T2, B2. Sa point 1, makikita natin that both temperature and volume is low. While sa final state, parehas mataas yung temperature and volume. So, anong ibig sabihin ng graph na to? Ibig sabihin, pag tumaas si temperature, tataas si volume, or pag tumaas yung volume, tataas yung temperature, and therefore we can say that temperature is directly proportional to volume, or pwede rin baliktad, volume is directly proportional to temperature. Okay?
Now, punta tayo dito sa drawing, sa example, okay? Sa initial state, kung mapapansin nyo, yung temperature is mababa. And therefore, yung volume niya mababa din, okay? Sa final state, makikita natin yung temperature tumaas, okay? So, yung volume, tataas din to. Sa Gay-Lussac's law, sinasabi dito that volume is constant or hindi nagbabago, okay? So, tinatawag siyang isometric or isochoric process. So, punta ulit tayo sa formula. Kung yung volume mo is hindi nagbabago, matitira P over T equals C. So, ito na yon. Punta tayo sa formulas, okay? So, itong P over T equals C, hindi nagbabago. So, pressure and temperature in section 1 is also equivalent to pressure and temperature sa section 2. Pwede rin natin pagsamahin yung pressure and temperature. So, magiging P2 over P1 equivalent to T2 over T1. Then, sa relationship, isolate natin ang temperature. So, magiging T equals P over C. Same process, para matanggal si constant, gagamit tayo ng proportionality. So, T is directly proportional to pressure, okay? So, it means, pag tumaas si temperature, tataas yung value ni pressure. Pag bumaba sa temperature, bababa din si pressure. So, punta tayo sa example. So, we have pressure cooker. Then, sa diagram, we have PT or pressure temperature diagram. Point 1 is the initial state. So, nandito si P1 and T1. Point 2, dito si final state. Meron siyang P2 and T2. Sa initial state, both pressure and temperature is low. Where sa final state, both pressure and temperature is mataas. So, ano ibig sabihin nun? It means, pag tumaas si temperature, tataas din si pressure. And therefore, we can say that temperature is directly proportional to pressure. Or, pwede rin pag tumaas si pressure, tataas yung temperature. So, ibig sabihin, pressure is directly proportional to temperature. Okay? So, tignan natin sa example. Sa initial state or sa point 1, so wala tayong heat na nilagay. So, pwede nating sabihin na nasa room temperature. Okay? So, pag mababa yung temperature, mababa lang din yung pressure. Where sa final state, meron na tayong heat added. So, pag nagdagdag tayo ng temperature, yung pressure mo tataas. Kaya nagkakaroon tayo ng usok dito sa taas. Okay? Itong combined gas law na PB over T equals C, ito ay galing naman sa ideal gas law. So, ang formula naman ng ideal gas law is PB/MRT. Okay? So, isolate natin yung MR. So, PB over T equals MR. So, itong MR, i-consider natin siyang constant. So, magiging PB over T equals C or constant. So, bakit itong MR naging constant? Ang analysis kasi dito, mass is constant and yung specific gas constant R is constant. Mass is constant kasi nga closed system. Yun yung basis natin. R is constant kasi ang analysis same gas. Okay? Kung ano yung ginamit, yun lang din until the end. Kaya naging MR equals constant. Now, pupunta tayo sa units. Diba alam natin, we have two system of units, English and metric or yung SI. So, meron tayong P for absolute pressure, B for volume, M for mass, R for specific gas constant, and T for absolute temperature. Okay? Sa pressure, sa English, we have pound of force per square feet. Okay? Ito yung tinatawag nating PSF. Or, pwede ring pound of force per square inch. Ito naman yung tinatawag nating PSIA. Okay? PSI lang to pero may A kasi nga absolute pressure. Pagdating sa metric, okay, Newton per square meter. Yan naman ay equivalent sa Pascal. Pwede rin kilonewton per square meter. Ito naman equivalent to sa kilo Pascal. Okay? For volume, meron tayong cubic feet pag English. Cubic meter for metric. Then mass. So, pound of mass or slab. Okay? English to. Then, kilogram of mass pag metric. So, yung R, foot-pound force per pound of mass degree Rankine pag English. Pag metric, Newton meter per kilogram of mass Kelvin. Okay? For absolute temperature, Rankine siya or R pagdating sa English. Kelvin naman siya pagdating sa metric. Tandaan nyo ha, ito yung absolute temperature. Rankine and Kelvin. Okay? Huwag tayong gagamit ng Fahrenheit and Celsius. Okay? So pag yun ang given, Fahrenheit and Celsius, i-convert nyo siya into absolute, which is Rankine and Kelvin.